Hi, Cara. I wanted to share my love story. I'm a doctor and I fell in love with one of my staff nurse. I am proud LGBT member and my ex is a certified closeta with a kid and a very complicated lover. Our relationship lasted for 5 years and we ended up 2015 and up until now, no replacement kasi I haven't moved on yet. Sige, tawagan natin to. Kadalasan talaga, nangyayari yan sa mga katrabaho, na-fall ko. Siyempre, araw-araw ba naman kayo magkasama, di ba? Tapos kung sabay pa kayo magla-lunch, magdi-dinner. Kaya iwas-iwas. Di ba? Hello. Ayun. Hi, hello. Good afternoon po. Hello, yes, good afternoon. Who's this? Ano po, kayo po yung nag-text? DJ Cara po ito? Hello, yes. So, good afternoon, Cara. Hi, good afternoon. Doctor po kayo, no? Yes. O, Doc. Ano po nyo? Saan po kayo, Doktor? On air ba to? Yes po, live po tayo. I'm a doctor in one of the hospitals in BGC. Oh. So, most likely, alam nyo na yan. Sige. Social naman pala. Okay. Di ba iba't ibang klase yung doktor? Doktor po kayo saan? Sa mata? Saan po ba? Specialization ko is Ano po specialization nyo? surgery. Ano po? Surgery. Surgery. Yes. Okay. Uy, doc, friends na tayo pag na-hospital ako. Sure. Sige. Ano pong name nyo? Or pwedeng palitan ng ibang code name if you want. Yeah, you can call me by my... just call me Marvin. Marvin, sige. Yes. Doc Marvin, sige po. Doc Marvin, kwentuhan niyo naman po kami. Kayo po ba ay single ngayon? Yeah, as I've sent you the text message, I'm single. Single kayo. And then, na-fall po kayo sa isa sa mga nurse. Tama ba? Oh, yeah, that's right. I actually had a relationship with one of my staff nurse before. Na boy din. At her, nung una, akala ko lalaki siya. And then eventually, I just found out that he is a bisexual. Oh, so na-find out nyo na bi siya nung nagkaroon na kayo ng relasyon. Siyempre, parang Yes. na-fall. Yes. So, paano po nagsimula? Alright. Since I'm a doctor, nag-rounds ako pag may patient. Alright. Isa siya sa assigned nurse dun sa isang station na palagi akong may mga pasyente. Okay. So, since maraming patients, palagi kaming nakikita. And then one time, ako na yung nagkasakit. So, yes, I was admitted. We have the privilege to get a personal nurse. Okay. And since nung mga times na palagi ko siyang nakikita dun sa station, medyo naging curious ako sa kanya kasi every time I smile to him, every time I approach him, palaging positive yung feedback. So, parang pakiramdam ko sa sarili ko na baka may future. Baka pwede. And then, yun nga, I got hospitalized. But this is not a serious illness. Nagkaroon lang ako ng trangkaso over fatigue. Okay. So, I got him as my personal nurse. And then, doon nagsimula Yung developan. getting to know. Okay. Pero nung sabi nyo na nakikita nyo siya tapos nag-hi kayo, nagsismile siya, may nafe-feel na ba kayo bago kayo ma-hospitalize? Ako, may nafe-feel na. May na-feel ka na. Yes. Okay. So tapos, nung inalagaan niya kayo, how many days po kayo dun sa hospital na... I got hospitalized for 4 days. Okay. So siya yung kasama nyo? Yes. For 4 days, I got hospitalized. Actually, shifting dapat yung private nurse namin. Okay. But I asked him if he can stay for like 24 hours. Oh! And then he said yes. And he stayed for like 3 straight days. Oh. So,
So, ibig And then sabihin, matagal nyo siya talagang kasama at maraming naganap na kwentuhan, getting to Oh, yeah. know. Maraming na nangyaring getting to know each other nung 3 days na yun. Okay? So, doon ako mas lalong na-fall sa kanya. Okay. Tapos, after yung pinaka last day, ano nangyari? Syempre, may paalaman na nun. Medyo mamimiss nyo na isa't isa dahil syempre, yun lang yung time na ganun kayo makakapagkwentuhan, di ba? Kasi back to work na ulit. So, ano yung napag-usapan nyo nung last day? Actually, nung yung third day niya na magpapapalit na siya ng isang nurse para mag-cover dun sa fourth day ko, medyo meron na kaming understanding nun. Pero, not to the point na magkakaroon na kami ng relasyon, ha? Meron na kaming understanding na parang tipong nag-jive sa lahat ng bagay. And then, ang huling natatandaan ko nung last 30 minutes ng kanyang duty sa akin is binigay niya yung cellphone number niya. Okay. Personal cellphone number niya. And then he said na, Doc, I will be out for 3 days kasi uwi daw siya ng province. And then, text mo lang ako or call mo lang kung meron kang questions or kung meron kang kailangan, ganyan. So, yun na. Natapos yung third day. And then, a lady nurse replaced him. Tapos, only to find out na close pala yung girl na pumalit tsaka yung guy na nurse. Okay, so friends sila. Friends sila. Okay, and then? Classmates sila nung college. Okay. And then, marami kaming napagkwentuhan, napagtanungan, marami ako nalaman tungkol sa kanya dun sa girl. Ano ba yung mga nalaman nyo? Nalaman ko na nung college daw, nagkaroon siya ng relationship. Sa boy? Oh, yes, with the same sex. Oh. So parang nung narinig yun, oh my God, parang ibig sabihin, Yes, may syempre nung narinig ko yun na parang, di ba? oo, yung light bulb ko biglang umilaw. Sabi parang ko, ting! oo, may pag-asa Okay. tayo dito. Oo. Alright. Okay, tapos? And then after that, na-discharge ako. Right after I was discharged, I called him. And then, he answered naman agad. Okay. And he said, yes, Doc, nakalabas na po ba kayo? Oh, yes, I was discharged and I'm resting at home. And then, sabi niya, sige, Doc, kung meron lang kayong kailangan or kung gusto niyo nakausap, just call me anytime. Syempre, nung time na yon, ayoko naman magpahalata masyado. Kasi whenever I have an admiration to someone, hindi ko siya pinapahalata. Yeah. And then, what I did is I texted him, can I go to your place? Oh, place agad! Akala ko hindi pinapahalata. Hindi, kasi Walang nasa coffee province siya. muna. Walang Hindi, coffee. kasi walang coffee. Diretso agad sa place. The reason why I asked kung pwede ako pumunta sa place niya is kasi umuwi siya ng province. Saan ba yung province nila? Actually, malapit lang naman. Dito lang sa southern part, sa Batangas. Okay. So, madali lang puntahan. Yes. Okay. And my purpose of asking him is for me to relax. Kasi maraming beaches sa Batangas, di ba? Yeah, taga Batangas ako eh. Oh yeah, I heard. Yeah. Okay. Saan sa Batangas? Secret na lang. Oo, na lang sige, siguro kasi masyado. Sige. Ayun. So, sabi niya, sure Doc, no problem. I will be here for 3 days kasi nga naka-leave daw siya. And then, so, kahit kakatanggal lang ng dextrose, medyo hilulu pa, I asked someone to drive for me para makarating ng Batangas. Okay. And then, when I was there, yun, mas malalong na-develop. Teka And lang, then- nag-overnight ka sa Batangas. Yes, I stayed there for 2 nights. Sa bahay nila or kumuha kayo ng No. hotel? Yeah, I got a resort.
Oh, okay. So, na-curious ako. So, nung nag-overnight ka, kasama siya, syempre medyo nagkakwentuhan na kayo doon, and then doon ka natulog, di ba? Tama po ba? Yes. Ano po nangyari? Wala pa. Wala pa. May pa. Okay. Kailan po may nangyari? Yun po. Okay, so ganito Second day nangyari. hindi sa Batangas. Oh, sa iba. Oo, sa iba. Wait lang. Na-curious ako. Syempre, nag-overnight ka sa Batangas ng 2 days kayo. Magkatabi kayo, di ba? Oh, sweet na kami nun. May yakap-yakap na. Niyayakap ko na siya. Oh, may kiss na. Kinikiss ko lang siya sa cheeks. Oh, ang dami kinikilig dito. Okay. Okay. So ito na, parang very positive ka na talaga. Syempre, doong level na kayo, di ba? Yes, Nag-upgrade of course. na. I'm very positive Okay. na I will win this guy. Oh! Okay, tapos after ng Batangas, what happened? And then, nung second night ko sa Batangas, Okay. that is when I tell him na I like you. Oh my God. Pero may disclaimer. Bakit? Sinabi ko sa kanya, I like you, pero wag mo madaliin na sabihin na you like me too. Kasi Bakit mo sinabi yun? Ako ang nagsabi sa kanya. Bakit mo nasabi yun sa kanya? Eh, di ba nafe-feel mo rin naman na gusto ka din niya? Oo, nafe-feel ko, pero ayoko kasing ma-stress lang siya sa situation and ma-stress siya dahil doctor ako doon sa hospital na pinagtatrabahuan niya. Oh. Gusto ko lang totoo. Okay. By the way, that was 2010. No, 11. Oh, so matagal na to. Okay, so after no, nung sinabi mo sa kanya yun, so parang take it slow muna kayong dalawa. Yes. And then after that, saang parte dun yung ano, yung may nangyari? Excited? We were in Batangas February. Batangas uli. Okay, sige. No. We were in Okay. Batangas February 2011. That was the time that is told him na I like him. And then I went back to Manila. Nag-duty ako sa hospital like 3 days after. Nakita kami sa hospital. And then pareho kaming pauwi na. Okay. I asked him if we can go out. Oh, anong oras po ito ng gabi? Investigador. Mga what time po? Hindi, kasi ako naman hindi naman ako panggabi. I had my okay. clinic until 2:30 p.m. Oh. that time. Okay. And his duty was 6 a.m. to 2 p.m. Okay. So hapon kayo umalis. Yeah. Saan kayo nagpunta? We went straight to my house first. Okay. Pumuwi muna ng bahay. Pag uwi ng bahay, I remember I packed my things kasi meron kaming plano to go somewhere north. Okay. And then, after that, umuwi kami sa kanila. Nag-rent ko lang kasi siya ng apartment dito sa Manila. Okay. And then, we agreed upon na we will go, didiretso kami talaga ng La Union. Oh, medyo malayo yun ah. Yes. Okay, and then? Kasi yun ang gusto ko, yung matagal yung drive, Okay. yung kasama mo siya. Okay, and then, yun, nung gabing yun, bumiyahe kami to La Union. Nag-beach kami ulit doon. And then we had dinner. And of course, bottle of beer. And Okay. then, yun na. Ito yung first night nyo sa La Union. Yes. So first night nyo may nangyari na. Oo, meron na. Ayun! Actually, hinihintay na. Okay. Okay. So, syempre malakas sa loob, naka-beer eh. Diba? Nag-beer kayo, diba? Oo. Okay. Tapos, sino po nag-aya? Siya po o ikaw? Siyempre ako.
Ay! Okay, paano niyo po sinabi? Ano, nagsalita pa ba kayo or go with the flow na lang? Syempre, nag-kiss-kiss, alam mo na. As per my recollection, parang wala nang arte-arte. Oo, parang go na, ganon. Oo, parang gano'n agad eh. At pumayag naman siya, di ba? Oo, kasi nakitaan ko siya ng gesture kasi we were inside the room Okay. with a very cool temperature. Oh. Tapos nagubad siya ng shirt kasi mainit daw. My God! Mainit pero aircon doon, di ba? Oo. So, iba yung init na sinasabi niya. Oo, di Mainitan nag-init siya. din ang ulo ko. Okay, and then? Anong, ikakwento ko ba? Hindi naman po, rated extra po yun. Okay, sige, so, go daw. Sabi ng mga listeners natin, go daw. Boy, pwede pakilagay mo na SPG, baka may makapanood na bata. Okay, SPG to. So, may nangyari na sa inyo that night. Oo, that night and the following morning. Hindi ko kinaya. Maraming naiinggit dito. The first night, that night, Okay. I initiated it. But the following day, Nung morning. doon ako nagulat, Oo. but he asked for it. Oh, he asked for it. Yes. Okay. Okay. So after that, ilang nights kayo nagstay sa sa La Union? We just there for 2 nights. 2 nights. So parang yung stay nyo sa La Union parang naging honeymoon yung dalawa, 'di ba? Parang ganon, pero hindi pa kami. Hindi pa kayo pero may nangyayari na. Parang ganon. Sabi mo kasi nga, take it slow eh. Yes. Pero ang bilis Hindi. na. Ang Okay. ibig ko sabihin, take it slow. Yung Yung feelings. Yung Yeah. ayokong magsasabi ng I love you. Pero alam mo, hindi mo naman makokontrol minsan ng emotion eh. Lalo na kapag gustong-gusto mo yung tao. Minsan nasasabi mo na lang bigla eh. So, ano may nangyari sa inyo, wala pang mga I love you talaga. Ako, Nag-I love you ka? nagsasabi na I love you. Kasi I'm very sure of myself. Oh. Kasi matagal ko na nga siyang sinisipat Gusto. sa hospital. Yes. Yeah. And then, Wait lang, na may nangyari sa inyo, nagsabi ka ng I love you. oo, pagkatapos, Pagkatapos, and then ano sabi niya? thank you. Oh! Bakit thank you? Thank you for loving me. Oh! Ang daming affected dito. Yung totoo. Okay, and then, what happened sa inyong love story? After alright. La Union? After nung La Union, siguro mga a week, mga 2 weeks after, officially naging kami na. Oh, at least, naging kayo, di ba? Yes, And pero nung naging kami na, ako pa rin lang din nagsasabi na I love you sa kanya. Ganon? Yes, siguro it lasted for like 3 months. And then, nung time na ida-drop off ko siya sa bahay, pababa na siya ng kotse, I don't know if it's just slipped into his mouth na sinabi niya na I love you. So parang nabigla siya na I love you, na ganun Yes. siya. And then sabi ko, what? Anong sinabi mo? Okay. Tapos? Sabi niya, lumabas lang eh. Di ba? Lumabas lang. Sabi ko- yung sinasabi ko, hindi mo minsan nakakontrol yung emotion mo kapag ganun mo kagusto talaga yung tao eh. And that is the reason why I asked him to take it slow. Kasi ayoko nga nung katulad nung ibang nakikilala kong guy na after may mangyari, I love you agad. Oo. Yung pala, I love you, iPad, iPhone. Huh? Para mas gusto mo yung yung kapag sinabi niya I love you, yung talagang sure na sure ka at saka deep yung feelings niya for you. Oo, yung Ganon. tipong may nararamdaman siya talaga. Na mararamdaman mo naman yun eh. Yeah. Okay. So tapos gaano katagal naging kayo? Nung, 'di ba nag-I love you na siya. So for sure mahal ka talaga niya. Gaano kayo nagtagal yung relasyon nyo? We lasted for 5 years. Ang tagal. Pero ano to, sikreto ba to sa loob ng ospital or out kayo? Nung first 2 years, hirap na hirap kami magtago. Okay. And then, wala talagang choice kasi nagli-leak na. Nahihirapan na kami pareho dahil hindi kami makapag-social media. We don't have
time together in the hospital. Mm-mm. And then, nung ika-third year namin, that's when we decided na we have to show them all. Yes. Okay. So, 5 years kayo, what happened? Bakit kayo pa rin ba hanggang ngayon? No. Bakit kayo naghiwalay? Alright. On our 4th year, nagkaroon siya ng girlfriend. Oh my God! Yeah. Why? Bakit? Nag-away? May problema ba kayo? May hindi pa kayo pinagkaunawaan? Nung time na yon, ang sabi niya, nasa-fall out of love daw siya. Kasi wala akong time. You know naman kasi Doktor minsan eh. may mga convention Yes. out of town, out of the country. Okay. The problem is, masyado siyang possessive. Mm, Gusto niya palaging 100% attention sa kanya. okay. But I like it. Siyempre, And parang inasmuch- nag-feel mo na ganun kanya ka-love eh, di ba? Kasi Yes. ingatan kanyang mawala. Yes, and in as much as I would like to stay 100% with him, I really can't. But I make sure that I will give him the utmost time every day or every time na magkita kami. Okay. So, sabi mo na fall out of love siya at nagkaroon siya ng girlfriend. Nakipag-break ba muna siya or nahuli mo muna siya? Actually, nahuli ko muna siya. Paano mo siya nahuli? Saan? We went to a mall Okay. and then nagpark ako ng kotse. And then I lean towards the other door, dun sa pintuan niya. Okay. And then napaslide yung kamay ko dun sa may right leg niya, kung nasan yung bulsa ng pantalon natin, Oo. sa kanan. Okay. And then, pag bagsak ng kamay ko, meron akong nakapang parang makapal. Ano yun? So I thought, panyo lang, parang ganun. Mhm. And then, pagtayo niya at paglabas siya ng kotse, nakita ko may paper na nakalabas, Okay. nakalawit. Okay. So what I did is hinila ko siya palabas. Okay. And then pagtingin ko, may sweet note sa kanya. Ano nabasa mo? Yes. Ano Actually, nakalagay? nakipag-agawan siya. Oh my God. Kasi parang, oh my God, mahuhuli ako. Parang gano'n. Ano nakalagay sa note? Ang corny yan, cheap nga eh. Ano sabi? Ang sabi, Bebe love, Okay. please don't forget to eat your lunch every day. Mm. I will miss you. Mm. Heart, pusa. Okay. Only to find out na ang name pala ng girl is Kat. Okay. Yes. So, syempre, And- nung nabasa mo yun, parang, oh my God, nakakawindang, di ba? Of course. Ni-research ko kung sino yung Kat. Mm. Kaya pala dun sa station nila, merong nagbibigay sa kanya nung partner ni Hello Kitty. Mm-mm. So meron silang ganon. Okay. Meron silang binigyan siya ng what's that, yung parang sneakers Oo. na lalaking kitty sa kanya. Oo. May meaning pala yun. Oo, may meaning pala yun. Oh my God. Yun pala ang nagbibigay nun si Cathy. Mm-mm. Si Cathy ay taga saan? Taga Makati. Taga Makati! Okay. Nakakaloka. What a coincidence. Okay. Her name is Cathy. Taga Makati siya. Okay. Nag-break ba kayo after ng incident na yon? Siyempre hindi kasi ayoko. Oh, so tinanggap mo. Yes, mamamatay ako eh. Oh, so kailan kayo nag-break? Anong incident na nasabi mo na ayoko na talaga? The girl got pregnant. Oh my God. Yeah. So, ibig sabihin na nakita mo yung letter, hindi pa rin, di ba tinanggap mo ulit siya? Hindi sila naghiwalay ng girl. Kasi nabuntis pa eh. Sabi niya, naghiwalay. So what I Okay. did,
that is a miserable part of my life. Yun yung nagsiskip ako ng clinic hours para sunduin siya. Tapos, Takot ka na eh. yes. Kasi sabi ko, eto na yung 5-ish. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan malampasan natin tong 5 years. Sabi nga daw nila, kapag ika-5th year mo, yun ang pinakamahirap. Critical, yes. Yes. Nandun yun yung maraming away. God, natakot na ako. Ayoko nang magka-love life. Okay. So, after nun, nung nalaman mong pregnant si ate girl, ikaw ba nakipaghiwalay or siya ang nakipaghiwalay? Actually, siya yung nakikipaghiwalay. But I beg. Tinanggap mo na yung pakikipaghiwalay niya? No, I beg na wag kami maghiwalay. Oh, you beg pa rin kahit ang sakit na, kahit pregnant na si ate girl. Yeah. Okay, I so- even Mm. gave a recommendation sa magaling na OB. Oh my God! Paano na kayo nagdibdib mo yun, Dok? Mahal eh. Sa bagay, pag mahal mo talaga, dahil mo nagagawa. Okay, and then, nung ginagawa mo yung point na yun sa buhay mo, saan doon na nasabi mo sa sarili mo na, sige, tama na, give up na ako? Before kong sagutin yan, actually, may kukwento muna akong nung time na nagbuntis siyang girl, magkasama pa rin kami. Okay. Parang lumabas na ako yung third party. Oh, So, pumayag lang ako. okay. And then, dumarating yung time na I have to drop him off kasi makikita sila. Tapos, uwi ako na mainit ang ulo dahil I skipped my clinic and then hinatid ko siya kung nasan yung pregnant girl. Girl, oo. And then, dumating sa point na nasanay na ako. Ganun lang, sige, kasi tiis, ilang taon, ganyan. So, tinitiis mo talaga, no, para sa pagmamahal sa kanya. Yes, Okay, tiniis ko talaga. And then, nung araw na nanganak yung girl, kami yung magkasama dalawa, waiting Oh my God. na i-deliver yung baby. Okay. And then, nung na-deliver na yung baby, syempre, off-limit na ako doon sa taas. Yes. So, siya na lang ang bumalik. Tapos, pag uwi ng bahay, nag-contemplate ako sa sarili ko na parang, do I really deserve this situation? Okay. Parang, bakit? Nagmahal ka lang naman, diba? Yes. So, I asked for a sign. And then, luckily, ang sign is to go on and to continue with him. Kasi yun yung sinasabi. Anong Nung sign ba ito? pagkakataon. Anong sign ang hiningi mo? Ang sign na hiningi ko is kung itong baby na ito ay mailalabas ng normal delivery, ayoko na. Okay. Pero alam ko naman kasi na niloloko ko lang yung sarili ko eh. Dahil na nagpapacheck up siya, sinabi sa kanya na possible normal delivery. So Okay. yun yung sinabi ko. Pero nung time na pinanganak yung baby, na cesarean siya dahil merong water na parang kakambal yung bata. Okay. And then? Sabi ko, ano ba to? Pati dito sa ganito, na alam ko naman na talagang dapat Tigilan normal mo na. delivery. Yes, so tigilan ko na ganyan. Hindi pa rin. So after that, dumating pa rin ang binyagan. Okay. So nagpabinyag siya, nandun sila sa second floor, ako nasa ground floor. Yung mga ganong Eksena. pagkakataon. Yeah. Oo. Pero, hindi ka kilala ni girl. O kilala ka na? Kilala ko sa pangalan. Pangalan, hindi ka pa nami-meet. Hindi pa niya ako namimit. Okay. Until one day, Mhm. we will be having our lunch. Susundin ko siya sa hospital. Okay.
naka-duty siya ako, wala akong clinic. And then, nung nandun ako sa driveway ng hospital, nagulat ako na nandun siya, may kinakausap siya. Yung Sa boyfriend mo? kotse. Yes. Okay. Tapos? Only to find out, nang sakay pala nun, is yung babae. Pero di ba tanggap mo naman na kahit kayo, may relasyon pa rin sila? Yes. Okay. Pero nung time na yon, I had mixed emotions. Siyempre, So what parang happened? kitang-kita ng dalawang mata mo kasi na Yes. parang after all, bakit ganon? Parang pinapamukha talaga sa'yo na may relasyon pa siyang iba bukod sa'yo. Okay. Nauna naman ako. Parang ganon. Okay. Nung time na yon, I had mixed emotions kasi pinakay siya ng kotse. Okay. Doc Marvin, wait lang O sige. So, doon na tayo sa nakita mo sa kotse, yung boyfriend mo na kausap yung girl na nabuntis niya. Tama po? Yeah, actually, andun yung baby. Kasama yung baby. Oo. So, baka naman tungkol lang sa baby yung pinag-uusapan, di ba? Hindi ata kasi nung nalaman ko, after that incident, parang nakikita niya yung exchange ng messages namin that night na meron kaming lunch together. Kaya siya pumunta eksakto kung ano oras ko siya susunduin. Okay. And then, nilapitan mo ba nung nakita mo silang dalawa magkausap? No. Sumakay siya sa car and what I did is I followed them. Sinundan mo pa talaga sila? Yes. Hindi ba nila Pero nahalata syempre, na sumusunod? May distance naman yung kotse. Okay, so saan sila So walang nakarating? problem. They went to the basement parking of the hospital. Okay. Sumunod din ako. And then I parked malayo dun sa kanila. Okay. And then what happened was, I called him. And then, when he answered, inagaw na ng babae. Oh my God. So, nang inagaw ng babae, nakausap niyo si ate girl. Yes. Anong pinag-usapan niyo? Sinigaw-sigawan niya na ako. Okay. So, ano ginawa niyo? Nakipag-away ba kayo? Ano? No, I did not stoop down to her level. Okay. So what I did is, sinabihan ko siya in a calm way. Pero, syempre, deep inside, gusto ko siyang awayin at gusto kong lumaban. Pero, nung time na kasi na yon, medyo na-enlighten na ako na hindi na tama. So, parang nung Hindi time na na yun, maganda. parang malapit na kasi kayong bumitaw. Kasi, Yes. ang sakit na masyado na mabigat Oo, masyado na masakit at Wait masyado lang, Doc. nang Gusto ko mabigat. lang itanong, so ibig sabihin, alam ni ate girl na ex kayo. Yun ang alam niya, ex kayo. Alam niya ex kami. Okay. And Ang then, sinabi sa kanya nung guy na simula nung ma-pregnant siya, tinigilan niya na okay. ako. Okay. And then, nung time na yon, pinagsisigawan ako ng girl na hindi ka na nahiya, doktor ka pa naman. Gusto mo ba sabihin ko sa hospital, gusto ko gawin ko lahat, ganito, mag-iskandalo, ganyan. Siyempre, nung time nga na yun, medyo na-enlighten ako. And at the same time, siya pa rin ang naisip ko. Hindi ko na naisip yung sarili ko na I'm a doctor. Mapapahiya ako sa hospital. Masisira yung credibility ko sa mga patient. Tapos, yun na yung time na sabi ko, ayoko na. And then after that incident, Nag-usap wala na ba kaming kayo? communication. Okay. As in, no communication at all. Until one day, I went to their house. Inabangan ko siya sa kanto ng bahay nila. And then? And then I saw him. Masaya naman ako that time kasi sumakay siya ng kotse ko. Okay. So, nag-usap And then, kayo? nag-usap kami. Sabi ko, the reason why I went here is
for us to have closure kasi medyo masakit sa akin. Mm-mm. Medyo mabigat yung situation na nangyari sa hospital. Okay. At sinabi ko sa kanya na mahal ko pa rin siya. Ano sagot niya? Kailangan kong gawin to dahil ito ang tama. Okay. So, nung nag-usap kayo, maayos naman yung naging pag-uusap nyo. Hindi naman kayo nagsigawan, wala namang masasakit na words. Wala naman Okay, ganun. so kalmado naman. Naging maayos ang paghihiwalay yung dalawa. Yes, naging kalmado naman. Pero syempre, after that conversation, hindi ko natanggap. Okay. So, pag-uwi ko ng bahay, ang ginawa ko is to book a flight Mhm. somewhere. Mhm. Umalis ako, pero ganun hindi pa rin Hindi ko pa rin naman siya makalimutan Yes, hindi naman talaga kasi agad-agad yan. Medyo mabigat, 5 years kayo, tas nakabuntis ng iba, tas hinabol nyo kahit may iba na. Kumbaga tinanggap nyo kasi lahat sa kanya, kahit masakit. Mm-mm. And yet, iiwan pa rin kayo. Oo, Diba? and dun sa So, 5 medyo years mahirap na talaga yun. dun sa 5 years na yun, kasi nag-reciprocate pareho. Mhm. Walang ako lang yung nagla-love. Mm-mm. Parehong pantay. Yes. And I felt that. So, Ako- ilang years na kayong hiwalay ngayon? We separated 2016. And hanggang ngayon, mahal nyo pa rin siya at di pa kayo nakaka-move on. Tama ba? Yes, I haven't moved on yet. Okay. So, ngayon, may karelasyon siya, di ba, yung babae na buntis niya. Ano bang status ng relasyon nilang dalawa ngayon? Ikakasal na ba sila? Nagli-live-in na ba sila? May mga plano na ba sila? May balita ka ba? Actually, nakikibalita ako sa mga friends namin. Mm-mm. Ito yung nakakalokang part na nalaman ko na ayaw niya na dun sa girl Oh. at gusto niya pumunta abroad. Mhm. So what happened is, nagpunta siya ng US And then? at sinundan ko siya sa US. Okay. Sinundan mo siya sa US? Yes. Kailan to nangyari? This year? Last year? 2016 after we broke up. Okay, 2016. Sinundan mo Yeah. talaga siya sa US? Ganun mo siya kamahal? Yes, sobrang stalker. Oh my gosh. So, so pagpunta mo sa US, nagkita ba kayo? Nag-usap ba kayo? Ang nangyari kasi noon, talagang ini-stalk ko siya. Inaalam ko dun sa mga friends kung kailan ng flight. Mm-mm. Nung una, nag-book ako, same flight, same airline. Pero Okay. sabi ko, parang hindi ata maganda to. Mm-mm. So, I took the next flight. And then, pagdating ko doon, siguro mga after 3 days, tsaka ko siya kinontak. Okay. Nagulat lang siya kasi nung tinawagan ko siya, kasi nagbigay sa akin ng friend niya yung number na ginagamit niya sa US. Okay. Nagulat siya na yung call is from the US. And pag hello niya, ako yung sumagot. So, Na nag-usap kayo. parang sabi niya, andito ka rin. Okay. Tapos, nagkita ba kayo sa US? Nag-coffee Nagkita ba kami kayo? sa US. Nag-date ba kayo? Nagkita kami sa US. We had dinner. Dinner lang? Tapos, dinner lang ng time na wala nang ano Wala nang chance ganon. talaga Okay. So, nung nag-dinner Wala. kayo, kumusta naman? Anong na-feel mo nung nakita mo siya ulit? Walang pagbabago. Mahal na As mahal in ka yung siya. yes. Head Eh over siya, heels kumusta siya pa rin. sa'yo? Nung time na yon, hindi naman ako nakaramdam ng coldness from him. Mhm. Pero nararamdaman ko na naiilang lang siya. Mhm. Na after what happened, after what's happened to me, yung naging miserable yung life ko, siguro parang ang sabi niya sa akin, nahihiya siya sa akin. Dahil sa nangyari. Kasi nga, yes. yung nagawa niya masakit talaga eh. Diba? So, kumusta? Yung pagkikita niyo sa US ulit, syempre hanggang nung time na yun, hindi ka pa rin sumusuko, diba? Parang Hindi. deep in your heart, nag-expect ka pa rin na, oy, magkasama kami sa US, malayo na kami sa lahat, baka sakaling may chance pa. Mhm. So, ano nangyari? Only to find out na
Hindi ko alam kung paano nalaman ng girl na nakita rin kami doon. Oh, nakarating din sa kanya. Ang galing, ah. Yes. Oh, tapos? Ayun, niskandalo kami dalawa pareho. Paano kayo naskandalo? Sa social media ba? Yes, nagsa-social media na kami kasi nun eh, di ba? Remember, after 2 Okay. years, nag-ano na kami. So, merong mga memories na pictures ng mga lumalabas, ganyan. Ang nangyari, doon siya rant sa Facebook, sa Twitter, na hanggang sa US, yung doktor na yan, Ayaw kang tantanan. sinundan. Oo, gano'n. Okay. Tapos, that is when I realized the importance of myself. Na parang, hindi na lang siguro not meant to be. Or Kasi should I say, Kasi Doc, parang kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo, pinatawad mo siya, tinanggap mo siya, hinabol mo siya, pinuntahan mo siya sa US, pero ibig sabihin talagang hindi kayo meant for each other eh. Kasi kahit ang daming chances na pwede kayong maging okay, wala talaga. Diba? that's right. And that is the time I decided na hiwalayan na talaga. Ayoko na talaga. Okay. Na set him free to, as in 100%. Nawala na talaga. Yes. So after na nagkita kayo sa US, hindi na talaga kayo nag-usap and sumuko ka na. Tama po? Pag uwi ko ng Pilipinas, hindi ako sumuko. Hindi pa rin tapos! I sent him an email. Oh. Hindi, kaya kasi what I wanted is yung para maging civil lang kami sa isa't isa. Okay. Which is for Nag-email him ka pa sa kanya? Anong in-email mo Yes. sa kanya? na andito na ako sa Pinas. Oh. I will continue with my life without you. I will focus on my patients, on my career, mga ganyan. Hiling ko lang sana maging civil tayo sa isa't isa, Okay. which is for him is very difficult. So after ng email, may kasunod pa ba to sa inyong dalawa or yun na yung last? Yun na yung last. Okay. So mula na nag-email kayo up to now, gaano ka tagal na tong nangyari? 1 year ago ba? Months ago? No, that was 2016 pa rin. 16 pa rin. Okay, after the December. US. He emailed me on my birthday. Okay. So 2 years ka nang walang communication sa kanya at hanggang ngayon may feelings ka pa rin. Tama po ba? Yes. Okay. At Doc Marvin, kumusta ka ngayon? Ngayong wala na siya sa buhay mo and single ka na. Parang ano ka na balik sa dati, back to zero. Doktor ka na lang ulit, na nakafocus ka na lang sa work mo, wala ng love life. Kumusta po kayo ngayon? Ngayon, sa career, I'm okay. But with my inner self, I can say that I'm not okay. Until now? Until now. Kasi with that 2 years, nag-try ako makipag-date, Pero wala. labas. Pero unfair kasi dahil hinahanap ko yung ginagawa namin ng guy na hindi ko makikita dito sa isa. Parang So may dinadate ka ngayon? may comparison. Yes. Ganun talaga kapag hindi ka pa totally nakaka-move on dun sa past mo. Pag may dinadate kang iba, may mga possibilities talaga na maiko-compare mo. At saka kapag ganun talaga yung naging impact sa'yo. Itong lalaking to, ang laki ng ano, di ba? Ng Malaking impact. sa'yo. Yes. Kaya hindi yun ganun kadaling mawawala. Yes. May mga times That's talaga true. na mako-compare mo. And yun yung mali pag 'di ba, na kapag pumasok ka na sa panibagong relasyon, kawawa naman yung karelasyon mo kasi mako-compare mo siya eh. Kasi when we're having small conversation Diba, banggit mo pa rin, tama? Yes, Oh, tapos see? mapupunta sa maliit na away. Sasabihin mo, hindi kasi ganito yung ano dati. Si ganito, ganyan. So, ako, naawa naman ako dun sa tao na parang nag-exert siya ng effort. Tapos, ako yung nagbibigay ng negative feedback or feelings para sa kanya towards me.
So, I finally decided na sabi ko wag muna kasi napapagod yung puso ko. Tama naman. Tama naman, ipahinga nyo muna yung puso nyo. And, di ba, in time naman, Doc Marvins, kahit sabihin na natin na 2016 pa to na nag-move on kayo at 2 years na kayo nag-move on at siya pa rin yung mahal nyo, darating at darating pa rin ang panahon na makakalimutan nyo siya in time. Wala namang hindi nagagamot ang panahon eh. Sa paglipas ng panahon, unti-unti yan. May mga That's pagkakataon lang talaga na may mga tao na matagal mag-move on at may mga taong 'di ba mabilis mag-move on. So iba-ibang level lang 'yan. Sa part mo kasi, ang dami kasing nangyari sa buhay mo na dahil sa lalaking ito. Yeah. Diba? And it's very ironic kasi I'm a doctor and hindi ko magamot yung sarili ko. Well, alam niyo sa pag-ibig, walang doktor, walang artista, walang kahit na anong profession eh. Iba talaga ang pag-ibig eh. Sa pag-ibig, Tama. nagiging pantay-pantay lahat. 'Di ba? Parang ngayon nga gusto ko na lang maging straight Maging straight. at ligawan ka. Ay! Nagulat ako. Hindi ko kalaya. Background music. Actually, alam mo ba? Because I find you very pretty. Hindi ko kalaya. Help. May mga nagko-comment nga dito sa Facebook Live. Baka sabi dito, baka siya na nakatadhana for you. Yung totoo. Kasi simula nung, actually ito, nakakatawa. I don't see na cheap Oh. yung ginagawa ko, yung pakikinig sa Love Radio, Wow! yung pag-download ng app nyo. Wow! So, Na- ako nakakapagpabago sa'yo, ganun ba? Oh my God! Oo, ikaw talaga eh. Seryoso po ba kayo, Doc Marvin? Kaya pawisan po ako, Sir Chris. Sige, papadalan kita ng food dyan one time, ha? Ano po? Papadalan kita ng pagkain one time. Sige po. Baka may gayuma po yan, ha? I'm a doctor, hindi ako albularyo. Sige po. Doc Marvin, Oy. may ex po akong Marvin, niloko lang po ako. Hindi naman kasi Babaero talaga mo Marvin siya. yung pangalan ko. Ay, oo nga pala. So, ano po ba real name nyo? Itatext na lang kita para pwede kang magpa-consult sa akin. Sige po. Surgery po, no? Ano ba mga sakit ko dito? Sige po, Doc. Pakitext na lang po pag dumalaw po ako sa ospital nyo. Hindi, one time I'll visit you. Kailan po ito? Let's see, within this week. Within this week. Teka lang po, kinakabahan po ako. By the way, sa Aliwan daw, Doc. Punta daw kayo sa Aliwan. Busy nga si Doc. Everyday po bang pasok nyo? My clinic is Monday, Wednesday, Friday. Monday, Wednesday, Friday. Yeah. Okay po. Wala nang masabi. Dadalan din kita ng bigas. Ay, gusto ko po yan. Gusto ko po yan. Tama Saka po. ng mga pagkain para sa lola mo. Oh my God! So nanonood kayo ng vlogs ko kasi alam niyo mga ganap Yes. sa buhay. Nag-alarm nga ngayon eh, yung May bago po akong upload. love letters. Mhm. Ano po, short film. Ayun, short film. oo. Yes. Ayan. Para ma-enjoy muna kayo habang nag-move on kayo, manood-nood kayo ng mga videos yan. Doc, si Boy Yeah. Pindot daw carbonara. Nakakaloka. Sure. Okay. So, I like you, Cara. thank you for sharing your Chara. story. What's the other girl? Christine Dara Ngayon, and dito kanina. Tanya Chinita. Yes. Salamat, Doc. Alright, you're welcome. Okay, thank you. Bye. Alright, bye. Bye. Kinaya niyo ba yan? Hindi ko kinaya yan. Oh my God. My gosh. Hindi ako makahinga. Alam mo yung parang magko-comment ka pa lang na mag-move on kayo, makahanap kayo. Biglang ako daw. Yung totoo. Boy Pindot, life-changing ba? My God. Always your number one. SM Radio Station.